Ito na nga mga kababayan po natin, nilinaw ng Supreme Court na wala pang pinal na desisyon sa jurisdiction ng ICC patungkol po sa usapin ng pagpapadala kay President Duterte sa dahig at ngayon yung paglabas ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Okay, kung yung dininay ng Supreme Court ay TRO lamang at wala pang final na desisyon para po sa jurisdiction ng ICC, bakit gigil na gigil po sila na mapa-aresto si Senator Bato de la Rosa? Manhunt, idineklara na po nila na fugitive si Senator Bato de la Rosa. Idineklara na po nila na armed and dangerous si Senator Bato de la Rosa. Iputya, wala pa palang final na desisyon sa jurisdiction ng ICC. So, sino yung excited na makuha nila si Senator Bato? Si BBM, si Matibag, DOJ, DILG, PNP. So, sila yung excited. Wala pa palang pinal na desisyon. Bakit nagigigil sila ngayon? And sabihin pa nila na handa na daw yung 225,000 na kapulisan. Kasama yung NBI. Kung tutulong daw yung armed forces, all out daw sila para hulihin si Senator Bato. At mayroon na daw sila ngayong tracking team na naghahanap at inaalam yung mga posibilidad na lugar na pinupuntahan o kung saan nagstay Senator Bato de la Rosa. Pero tandaan natin, sabi ng Supreme Court, wala pang final na desisyon. At bukas magkakaroon po ng desisyon mga kababayan. So ito, panoorin nyo yung video kung saan mayroong conversation na sinasabi po ni Justice Leonen na bukas magkakaroon ng desisyon. Anong desisyon ito? Papabor sa Duterte o hindi papabor? Dito rin natin malalaman yung magiging action ng taong bayan. The point there is, sana the lawyers can look beyond. Sana we can all look beyond it. And let the, maybe the citizenry, they fight it out on the basis of their politics. Pero ang problema kasi sa lawyers ngayon, meron akong politika. I have the skill, I have the stature. So what I do is, I do not read the law as painfully as it should. Which is totoo naman. No? May mga political color kasi. May kanya-kanyang agenda rin yung mga abogado na nandito sa ating bansa. Eh yung iba nagtatanggap pa ng malitay. So, ayan malalaman natin, no? Kung ano yung mangyayari bukas. Pero ang kagandahan nito, napaka-prangka po ni Justice Marvic Leonen. So ito po is, hindi ito Duterte. Hindi rin ito loyalista. Ito po is dilawan. So malalaman natin yung magiging desisyon bukas. So, sabi niya nga may kanya-kanya po silang interpretation sa batas. Medyo kakalimutan ko. Article 59 ng ICC Treaty, Article 89, Article 92, babasahin ko na the warrant is effective immediately in the Philippines without judicial remedy. Okay? Whether that's right or wrong, you have taken a polemical position. You have not told me how you arrived at that. And some of my good friends are doing that. I know what you want. I share what you want, accountability, etc. Pero somehow, kailangan medyo principled tayo. So, by the way, Monday lalabas yung aming decision. I think you will see how... So, okay. So, Monday daw po lalabas yung decision, which is bukas. So, malalaman natin bukas yan, mga kababayan po natin. At alam naman natin, at nakikita ng taong bayan, kung katotohanan lang yung pagbabasihan, alam natin na illegal po yung ginawang pagpaparesto kay President Duterte. Illegal ang arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Ito po is politika lamang dahil gusto po nila na manatili sa pwesto. Gusto nila matanggal ang Duterte at ang kaalyado. Di ba, pinupos nga nila na magkaroon ng punas. Pinupos nga nila na i-extend yung termino. Ini Bongbong Marcos. So, talagang malinaw na ito po is pamumulitika lang. And kasama po sa gigil ngayon ng mga anti-Duterte, pati kapwa senador, no, nagtatanga-tangahan na at parang gusto na rin sumuko
sa ICC, gusto na magpasakop sa ICC yung nakaupong presidente natin ngayon. Ito, tingnan nyo mga kababayan po natin. Ano ang ginawa ng Russia ngayon? Inisyuhan ng warrant of arrest ng bansang Russia yung mga opisyal ng ICC. So, ibig sabihin, bawal sila pumunta sa ICC sa Russia, itong mga taga-ICC, kasi aarestuin sila. At hindi rin sila pwede pumunta sa mga bansang kaalyado ng Russia dahil pwede silang arestuin. May arrest warrant na nilabas yung Russia sa mga miyembro ng ICC. Kaya, ang pinagkakaiba, sabi nga dito ni Boss Noel, sa Russia at ang Pilipinas. Ito basahin natin. Sa Russia, si Putin wanted sa ICC. He protect his sovereignty at hindi kinikilala ang ICC and has even issued retaliatory arrest warrant for ICC judges and the chief prosecutors. Nag-issue siya ng arrest warrant sa lahat na ICC judges and prosecutors. Sa Pilipinas, anong ginawa ni Bongbong Marcos? Sa Pilipinas, wanted sa ICC si PRRD at si Bato. Imbes na ipaglaban ang soberanya, hinatid pa sa dahig si PRRD at nagkukumahog sa pagsunod sa arrest warrant ng ICC. Walang due process, hindi na dumaan sa korte, walang local court. At hindi lang po yan. Ngayon, all out ang lahat na miyembro ng PNP, NBI. So, kahit daw si Torre ay sinabihang tumulong para hanapin si Senator Bato, that's MMDA. So, tinatap din nila ngayon yung Armed Forces of the Philippines para magmanhunt kay Senator Bato. And may mga tracking team na po sila para hanapin, alamin kung confirm na nandun si Senator Bato sa mga natukoy nilang mga lugar. Mantakin nyo. Ganyan po sila mga kabayan po natin. Napakalayo. And again, kung pupuntahan natin mga kababayan natin, yung China, Amerika at Russia, ngayon magsasanib po na sila para tanggalan nga ng ngipin, tanggalan ng kapangyarihan itong ICC. Dahil sumusubra nga nagagamit ng kalaban sa politika upang ipakulong, arestuhin, kasuhan ang kanilang kalaban. Lalo na yung mga nakaupo sa pwesto, talagang nagagamit nila. Which is ito yung nangyayari ngayon sa aking lang obserbasyon na ginagawa ni Bongbong Marcos. Kaya palagay nyo mga kababayan po natin, dapat bang sumuko si Senator Bato? Sa akin, palagay ko, dapat manatili na lang siya kung nasaan siya hanggat hindi pa dumaan sa local court o kaya hanggat siya ay dadalhin sa ICC. Alam natin, kapag dinala na sa ICC si Bato, mahihirapan siya at ang kanyang buong pamilya sa paglaban po sa kanyang kaso. Kasi nga, napakalayo, napakamahal. Diba? At hindi rin makasigurado si Bato na makukuha niya yung tamang hustisya. At ito pa mga kababayan natin, mismo ang dating senador na nagtatago, ngayon, sinasabi niya dapat sumuko si Bato daw. Bakit siya nagtago? At sinasabi niya kung nagsuko yung iba, dapat magsuko rin siya. Yung ibang senador daw. Magkaiba nga po Kay Dilima, kay Trillanes, local court yun. Yan naman kay Bato, walang problema. Kung dito sa Pilipinas, ang arrest warrant niya, susuko si Bato. Forthwith. Dahil kaya niyang lumaban dito. Madali yung access sa hustisya. Madaling lumaban ang kanyang pamilya at ang kanyang abogado. Kung paano sa ICC. Nakita natin yan kung gaano ang hirap na nararanasan ng pamilya Duterte. O ngayon si Tatay Digong nagkakasakit na. 24/7 na yung pagmumonitor sa kanyang kalusugan. Yun ang gusto nilang mangyari kay Bato. Para mabawasan nga yung kaalyado ng mga Duterte. At ganon din, mabawasan ang sakit ng ulo nila kay Bato. Lalong-lalo sa Senado. Kasi ito po is talagang napakatapa, napakatalino. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ng soberenya natin, karapatan natin, hindi nila basta-basta mabusalan, mapapatahimik si Bato. O ngayon sabi ni Ping Lacson,
Pinapayuhan niya daw yung lahat na law enforcement na galingan yung paghahanap kay Bato. NBI, PNP, o AFP, galingan daw yung pag-gather ng intelligence information laban kay Senator Bato de la Rosa. So talaga makikita mo yung gigil nila na maisuko ang isang Pilipino sa bansang Taiwan. Ulit, babalikan natin. Kung ang Russia, pero protektahan ang soberenya nila, protektahan ang kanilang kapwa Russian, at nag-issue pa sila ng warrant of arrest sa ICC na mapang-abuso, ang Pilipinas, batas ng ICC, ang gustong masunod at isoko ang kapwa Pilipino na hindi dumadaan sa due process. Ngayon nakita nyo yung kaibahan. Dahil yan sa leader na walang payag. Maraming salamat.